Bakit nga ba mahal ang presyo ng kamatis ngayon? Sa Commonwealth Market, nasa 200 pesos per kilo. Then, sa Muñoz, 240 pesos ang kilo. Mas mahal pa sa kilo ng manok. Oh, come on, man. kung may kinamatisang manok, dahil mas mahal ang kamatis, gawin mo na lang minanukang kamatis. Magkano sa Ilocos Norte? Umaabot yan sa 220 pesos kada kilo kamatis. Forbida. Sinabi po ng Agriculture Department ay ginagawa na nila ng paraan. At sa Pebrero ay bababa na ang presyo ng kamatis. Okay, so tanungin natin, ano ba nangyari? Ba't ang mahal? At anong gagawin ng DA dito? Assistant Secretary Arnel de Mesa ng Agriculture Department, makakausap natin. Magandang umaga po, ASEC. Ay, magandang umaga, Aljo. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig at nanonood. Bakit ho nagmahal ang napakamahal po ng per kilo ngayon ng kamatis, ASEC? Yes, Aljo. Kasi noong nakaraang taon, matandaan natin ay tinamaan tayo ng napakarami malalakas na bagyo. At ang tinamaan yung mga traditional na area na nagtatanim nitong ating kamatis, in particular dito sa Bicol Region, sa Calabarzon at sa Cagayan Valley, kasama na rin ang Central Luzon. At bumaba ng halos 45% ang production going to the fourth quarter. At kaya naapektuhan hanggang ngayon, napakataas ng presyo ng kamatis. Bagamat bumababa na ito kasi last week na itala natin yan sa more than 300. Ngayon, kagaya ng nabanggit mo, Aljo, nasa 200, 240. So medyo malaki na rin yung binaba ng presyo. At inaasahan naman natin, pagdating ng Pebrero, na nagsisimula na rin dumating yung harvest galing din dito sa mga areas na ito, ay significantly bababa na rin yung presyo ng kamatis sa mga pamilihan. Magkano ho ba ang farm gate price ng kamatis po ngayon? So ngayon, nasa 100 hanggang 150 yung farm gate ng kamatis. So ano pong gagawin at ginagawa na ng DA para po bumaba ang presyo ng kada kilo ng kamatis ngayon, ASEC? Bukod, Aljo, doon sa pagtingin natin doon sa ibang areas na merong kamatis na hindi naapektuhan ng bagyo, bagamat talagang itong nakalipas na fourth quarter, of course, maraming handaan yan at maraming gumamit ng kamatis. At alam din natin ang kamatis ay araw-araw ginagamit pang gisa, pang sinigang at kung ano pa. Kaya kagaya ng sibuyas, talagang everyday requirement yan sa bawat household. Isa rin sa pamamaraan natin, of course, yung off-season kasi talagang pag panahon ng tag-ulan, ayaw na ayaw yan ng kamatis. Kaya very limited din ang production pag tag-ulan. Kaya yung minumungkahi dyan ng ating kalihim, yung white revolution, yung pagtayo natin ng mga greenhouses para magkaroon tayo ng off-season planting for both our seedlings at saka yung ating pananim na mismo sa mga lugar na maglalagay nito sa buong bansa. So yan yung isa. Pangalawa, of course, kapag marami namang kamatis, kailangan natin yung mga cold storage para ma-prolong natin ang shelf life. At hindi naman tinatapon pag panahon na sobra-sobra ang production natin, lalo na pag pag-aral. Kailan natin mararanasan? Kailan yung ma-expect ng taong bayan ng mga mamimili na bababa ng presyo ng kada kilo ng kamatis? Nasaan natin, Aljo, magsisimula yan. Actually, nag-start na bumaba, pero medyo mataas pa nga rin. Yung malaki yung significance sa pagbaba ay by February, Aljo. Okay. Dito naman tayo sa pagbaba ng presyo ng bigas. Simula na ba ngayong buwan talaga? Aljo, ngayong buwan ay pipilitin na ilabas yung guidelines, lalo na dito sa pag-issue ng maximum suggested retail price para doon sa 5% broken na 25% broken na imported na mga bigas na magtakda ng pinakamataas na presyo. Initial na pagtaya, dapat hindi tataas sa 60 pesos yung yung 5% broken at yung 25% broken man ay hindi lalabas dapat ng 50 pesos o mas mababa pa.
So, depende yan sa presyo sa international market, of course, at yung palitan ng dolyar at ng piso na makakaapekto sa presyo. Okay. Nasa kadiwa na rin ba itong 38 to 39 pesos na bigas? Yes, Aldo, yung ating rice for all na ibebenta ng 38 to 39 ay makikita rin ngayong buwan sa ating mga kadiwa ng Pangulo. Kasama na rin doon sa mga booths na makikita sa mga palengke at LRT. Isasabay din dyan yung launching natin ng sulit at Nutri-Rice na mas mura din. Yung sulit ay nasa 35, 36 at yung Nutri-Rice naman ay 37, 38 pesos. Opo, may iba po ako. Ano pong detalye dito sa pagpapatupad ng importation ban ng Agriculture Department sa lahat ng mga ibon at poultry products mula sa New Zealand at hanggang kailan po ito, Asek? Aldo, yung lalagay natin ng temporary import ban, dahil yan sa may na-experience na outbreak ng bird flu sa nasabing bansa at hanggat hindi ulit report sa World Organization for Animal Health na ayos na nila yung outbreak at wala na silang problema doon, that's the only time na malilift natin yung temporary ban ng importation ng poultry and byproducts sa nasabing bansa. Alright. Opo. Kami nakikiramay din sa pagpanaw po ni Yusek Saviliano. At meron na yatang itinalagang bagong undersecretary, si Secretary Laurel. Yes, Nakapalit Aljo, niya? Opo. Designate pansamantala on concurrent capacity dahil nananatiling assistant secretary rin for poultry and iba pang assignment ni Asek Dante Palabrica. So para lang mayroong continuity ng service at mapatuloy yung daily transaction sa opisina ng Undersecretary for Livestock. So designate pansamantala ni Secretary Kiko si Asek Dante Palabrica bilang kapalit ng namayapa nga po na si Undersecretary B.B. Sabilla. Okay, maraming salamat po, Assistant Secretary Ardel de Bersa ng Agriculture Department. Good morning. Good morning, Aljo. Maraming salamat po.